hi guys! So, this is our third and last niche, which is Shopify. Si Shopify ay third party lang siya. Hindi siya kagaya ni Amazon na kung saan independent yung website nila. Katulad ni Shopee. Magre-register ka lang kay Shopee and then i-upload mo na yung mga products. So, kay Shopify, kailangan mo si Shopify para makagawa ka ng sarili mong website. So, ayun siya. So, hihingin sa'yo ni client yung email address mo, email address lang, walang password, email address lang ang hihingin sa'yo ni client para magkaroon ka ng access sa Shopify. So, sa Shopify, hindi naman lahat ng nakikita mo dito sa home, orders, product ay makikita mo or ma-view mo. So, meron din si client na kumbaga may privacy siya na meron lang siyang gustong ipakita sa'yo or yun lang yung gagawin mo. So, let's say, si client mo ay walang sariling product. So, ang tawag doon ay dropshipping. Kumukuha siya ng product sa ibang website or sa ibang store or ibang supplier niya. So, what we can do, bibigay sa iyo ni client yung website kung saan mo kukuhanin yung information. So, may specific na website kang kukuhanan. Let's say si AliExpress, Alibaba, or merong specific website. So, kasi kalimitan pag dropshipping kay AliExpress, Alibaba, so mga ganon. So, let's say, dito, may specific website talaga si client. Ayaw niya kumuha sa mga AliExpress, Alibaba, mga ganyan. So, let's say, si Tibbs. Si Young Living Essential. Yan. Oils. So, kalimitang basic na ginagawa or trabaho ng VA ay ang product listing. So, depende sa business ni client, depende dun sa kung ano yung business na, let's say, apparel or clothing, pwede naman mga perfumes, depende kay client. So, let's say, ito yung gusto ni client na brand. So, what we can do, punta tayo sa products. Click add products. So, mag-a-add tayo ng product. So, ito ay product listing. So, let's say, ito yung gustong product ni client. So, kakopy lang natin yung title. So, ayan. Gusto ni client, original, yung product title. So, ayaw niya nung merong brand name. So, ayan. So, sa description, so, copy lang natin yung sa about. Pwede rin hanggang dun sa safety. So, ayan. And then, click V para ma-paste. So, delete lang natin yung mga information na ayaw ni client. So, ayan. So, kailangan maayos din yung alignment, yung sa body. So, ayan. Depende kay client. And then, sa images. So, save lang tayo ng image. So, ayan. And then, balik tayo. Upload, new. So, ayun siya. And then, punta tayo sa product or sa pricing. So, sa pricing, so, 1579. So, gusto ni client plus 20%. So, 1579 times 20%. So, ayan, plus 1579. So, 1894.98. So, round off na lang natin sa 1895. So, 1895. So, makikita nyo dito sa pricing peso. So, kasi yung website ko ay para sa Pinas. So, kaya peso. Pero, kung sa international, of course, ano siya? USD. Okay? And then, sa inventory, so,
Wala naman siya nakalagay. So, depende sa mga instruction ni client. So, bibigyan kayo ng instruction ni client bawat information na nakikita nyo dito. So, if sa shipping, this is a physical products or hindi. So, syempre hindi siya physical kasi drop shipping siya. So, depende sa instruction ni client. So, sa ratings, if meron si client na pinapagamit sa yung tools para mag-gather mo din yung or ma-sync mo yung reviews from original dun sa website, mag-sync mo siya dito sa Shopify ng client mo. So, merong mga tools or instruction na ibibigay sa'yo si client. So, and then, at the same time, pagdating dito, kung meron pang digital product, home decor, kung saan siya category nakalagay. So, same sa collection, kung saan category din. And then, sa tags, depende kay client kung ano yung tags na ilalagay mo. So, kalimitan, sinesave siya as drafts. So, para ma-check muna siya ni client bago niya i-live yung product. So, at the same time, click save. So ayun si Shopify under ng product listing. So, most of the time or mostly yung mga information na ilalagay mo sa Shopify ni client ay provided ni client. So, yung mga, let's say, pagdating dito sa mga product organization, sa reviews, and then sa location, kung saang location, so, yon lahat ay provided ni client. So, ang pinakita ko lang sa inyo ay paano mag-list ng product. So, para makita nyo kung ano ding laman ni Shopify. Kasi I've said, bibigyan lang kayo ng access ni client para makita mo yung buong Shopify. So, yan guys. I hope na may natutunan kayo. And if you have any questions, just let me know. Grazie.